Okay, good afternoon. Iti tunggal may sa. Okay, lalapit ako kasi parang tayo ninyo eh. Okay, madayaw iti apo iti na ito yung malum. And it's our privilege nga ag-share kada kayo iti sasaw ni Apo Diyos. And our annual topic this year is spiritual detoxification. But under yung ating spiritual detoxification, meron po tayong mga monthly na monthly team pa. Like nung last month, maalala nyo pa? Si Brother Reggie yung nag-share. Detoxification sa ano? Do you still remember yung mga bad influence? Tama? Bad companies, corrupt good character. Hello, parang nawawala. Okay. Sige. So ngayong araw naman, ngayong hapon, it's about naman sa detoxification sa ating sa social media. Andyan din yung online games at saka technology. Lahat po dito may social media, right? Ilan yung account natin sa social media? Meron tayong Facebook, ano pa? Instagram, TikTok. Wow, may Twitter, social naman ng mga ito. Ano yun? Hindi ko na alam. Yun lang ang alam ko, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok, at saka YouTube. May mga iba pa palang mga platforms dito, no? Hindi ko na alam yung iba. Pero yun yung mga familiar. Actually, lahat po tayo meron Facebook. Siguro karamihan sa inyo, yung generations ninyo, TikTok, ano? So, social media like Facebook, and then next is online games. Sino mahilig dito mag-online games? Ako kasi hindi ako makuha sa mga online games niyan eh. Ang alam ko lang pero hindi ko nilalaro. ML. Yeah. Sinong may ML account dito? Parang ayaw niyong umamin Meron ba sa inyo? Meron? Umamin na kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa bang ibang? Online ba ang Roblox? Hindi. Sino may Roblox dito? Pag nanonood ako ng naglalaro ng Roblox, parang hindi ko na-enjoy. Pero syempre, sa mga kuha ninyo na-enjoy nyo, parang naggumagawa ng mga buildings ba yun? Awan? Minecraft pala yun, Minecraft. Yun yung kuhan pala. Roblox, ano bang Roblox pala? Hindi ko alam. Barilan ata yun. Meron pa yung mga para siyang story na kwento na laro. Yung may baril-baril din. Basta alam nyo yung mga yon. At yun yung mga bagay na kailangan natin na i-detoxify. In our spiritual, nakakakuan ba yun? Nakakasira ba ng spiritual life yun? Sa tingin nyo? Malaki bang impact na negative impact sa ating paglago bilang isang mananampalataya? Hello, laksan nyo Parang, okay now, anong gawin natin? Isa pa is technology. Like, siguro lahat naman tayo, may cellphone, may laptop, siguro mayroon sa inyo, may laptop. And siguro itong natin, focus natin is more on yung social media natin and then yung technology. Kasi ang technology din, minsan, nakakasira din yun. Kasi technology and social media, parang mag-isa lang naman siya. Kumbaga, yung social media, nandun na sa technology like cellphone. Dyan naman tayo nakaka-relate lahat ng mga young people. Okay? So, before we continue on, Kararagtepay, let's pray.
Lord God, we would like to praise and thank you for this time that we could ponder upon your word, and help us, Lord God, to build our relationship with you not on social media platforms, or, help us, Lord God, to not to be swayed or madistract po, Panginoon, sa social media and technology. O Lord, help us to balance, Lord, in our spiritual and our daily life, in our daily lives as well. We thank you so much. Iti dayto nga inted mo nga oras, ket we commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Number one nga, let's say, kakompetensya iti young people tadta is social media. Tama? And hindi lang yun, entertainment. Right? Entertainment. For example, saan gustong-gusto ng mga young people puntahan? Fellowship. Halimbawa, nagkasabay yung fellowship at sa concert ni Bamboo. Saan kayo pupunta? Di ba? Or concert ng artista. Alam nyo, pupunta daw dito once in a lifetime naman lang pumupunta yung mga artista, no? Doon tayo pupunta. Minsan naboboard yung mga young people sa mga ganitong gawain. Hindi ko alam kung meron sa inyo napilitan pumunta rito. Boring kasi pag mag-fellowship tayo, boring eh. May mga ganun na young people naboboard sa fellowship. Mas gusto pa nilang magstay sa bahay, nagkukulong, nagsi-cellphone. Tingnan nyo yan. Pag you will isolate yourself from the fellowship, diyan pumapasok ang kaaway. Mag-isa ka lang sa kwarto mo, yun. Satan will take advantage of that. Lalo na ngayon, one click away. Andyan na. Actually, lahat ng mga ito talakayin natin, if we will not take action kung paano natin maibalance yung mga technology, social media, magiging addictions na natin. Naalala nyo yung mga maybe last year yung pa natin about addictions. Hindi naman kayo nagmumukhang addict, pero pero yun yung mga nagiging topic natin, addictions. Magiging addiction na natin ito kung hindi natin na-addressan ng maayos. Now, we will turn this into positive way para naman hindi ibig sabihin ibig sabihin ba, Pastor, tanggalin ko ng aking social media account, mga ganun-ganyan. So, paano natin? Kasi, itong mga social media account natin, it's like money. Or let's say, ano pa ba? Itong kasing mga ito is, anong tawag nito? Neutral ito, neutral. Ibig sabihin, pwedeng magamit sa kasamaan or sa kabutihan. Kabutihan? Diba? We can use this into, magiging platform din to share the gospel. Now, how to glorify God through social media and magnify Him using technology. So, medyo nagkasabay ito, pero let us see kung paano natin din ito. Can somebody read Mark 16:15? Di ba nagrupo kayo, kaya pala walang nakakuan dito, nakatira on my left and right. Mark 16:15. Tignan nyo. Sino ang mas mabilis? Yung book or sa cellphone? Mamaya, makikita din natin yan. Mamaya, huwag niyo sabihin, Pastor naman. Sige, gamitin nyo. Ganda naman yan eh. Basta magbasa kayo dyan, basahin nyo. Mark 16:15. Can somebody on this group? I read it, Pastor. Kinunana, kalakwada, aban kayo iti entero alubong, kat ikasabayo iti Ebanghelyo iti amin aparswa. Wow. Mapang kayo iti amin alubong. Amin nga parso, Ilocano, ano? Alright. Paano natin ma-magnify ang Panginoon through social media and technology? Okay. Now, let us use itong ginawa ko nito. Una is use to share or spread the words of God. Yung mga ganyan, di ba we are commanded to spread the gospel. Hindi naman tayo makapunta sa ibang lugar, pero using our social media, you can reach people
sa mga ibang lugar. Meron nga sa sa Facebook, makikita mo doon kung sino yung mga bumibisita sa profile mo. Nakita nyo yun? Doon sa dashboard. Sino yung, anong age yung bumibisita sa profile mo. Nandun yun lahat. If you will say, may nanonood pala sa Africa. Meron pala sa Canada. Yung sa akin, nakita ko may nanonood din pala sa Israel. Di ba? Or dito naman sa local, meron din dito. May Baguio, may Benguet, Bukod, di ba? Itogon. Nakita niyo yun? Familiar kayo doon sa sinong may mga content creators dito? Wow. Makikita mo doon. Kasi para malaman mo kung paano mo sila ma-reach. Sa din, YouTube. Sino ba yung mga nanonood doon? Sino ba yung mga nagre-react? Nakikita mo doon, ito pala ang gustong-gusto nila. Makikita mo din yung yung niche mo. So yung niche natin, the words of God. Ibig sabihin kung ano yung ipopost natin doon, yun lang at yung lang, wala nang iba. May mga ganun na strategy pala sa social media, no? Para tayong nagdi-discuss kung paano rin kayo maging content creator. Pero ang ganda naman, content creator, ang content natin, the words of God. Di ba? Kaya pag makikita mo, papapansin nyo yung mga vloggers, kung ano yung mga ipopost nila, yun lang at yun lang, wala nang iba. So sa atin, we can use it, yung social media, to spread the words of God. Huwag kayong mag-alala. Kahit kunti lang yung mga nagla-like, nanonood sa inyo, especially, lalo na pagkuhan kasi, di ba sabi ko kanina, entertainment. Mas gustong-gusto ng mga viewers yung mga nakakatawa. Kaysa yung mga magbasa ka ng Biblia doon, walang, scroll lang nila ng scroll yan. Huwag kayong mag-alala. Meron at meron na ang makakabasa nun. Use it to spread the words of God. Kaya, tignan nyo yung mga social media nyo. Tignan mo kung ano yung wall mo, nakalagay sa walls mo. Is it yung mga makalangit, di ba? Makalangit na mga content. Ano yung mga sinishare natin? We can turn it into positive way sa pag-share ng gospel. Sinong nakatry na? Nakatry na ba kayo nag-share ng verse sa iyong social media account? Ha? Anong napansin nyo doon? Kunti lang ang nanonood, pero pag yung nakakatawa, grabe. Yung mga gustong gusto. Kaya yung mga kuwan ngayon, pinapanood nyo, fina-follow ninyo. Diba? Kasi nga, mas gusto ng mga tao ngayon, entertainment. Sino ba naman ang hindi gusto yung ma-entertain, di ba? Kaya yun ang kuwan natin. So, Mark 16:15, let us use the social media to spread the words of God. Now, may pangalawa, use it to magnify Jesus. Okay? To magnify Jesus. Naalala ko tuloy yung sinabi niya, John the Baptizer, the Baptist. Yeah? Ang sabi niya, he must increase, I must decrease. Lahat ng ipopost natin doon, hopefully, praying na Panginoong pa rin ang mapupuri. Or we magnify Christ through our social media. Doon ba sa TikTok nyo? Try ko nga bisitahin yung mga TikToks ninyo, kung ano kaya ang mga laman. Baka sumasayaw lang naman. Wala naman ako ng John 3:16. Wala. Baka yung iba kasi, yung pangalan ninyo sa TikTok, iba eh. Kaya mahirap i-search. Mamaya i-check ng mga leaders ninyo yan. Lalo na pag nakita ni pastor, ano kaya yung mga nandoon? Sumasayaw. Baka may mga revealing pa na kwan dyan, mga damit ninyo, tignan nyo. Diba? Yun yung mga kailangan natin na tanggalin. Okay? Palitan natin, no? Let us change it. 1 Corinthians 10:31. Can somebody read it again? Dito naman sa kwan na to.
1 Corinthians 10:31. Whether, okay, you eat or drink, ay, dito. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Do all for the glory of God. Umiinom ka ng tubig or juice, kape. Hindi yung kuwan ha. Baka yung iba kasi, pinag-pray naman namin, ano bang ininom nyo? Hard drinks. Do it all for the glory of God. Ito yung gagamitin natin to magnify, to glorify the Lord. Kaya minsan, lalo na ngayon, mahirap na ngayon mag-post ka ng kwan, no? Especially sa mainit na ngayon ng mga politiko. Bumoboto na ba kayo? Di ba? Mahirap na ngayon. Kaya, alam nyo ang magandang i-share natin, the words of God. Sabi natin doon, may nangako sa atin. He will fulfill it. Pwede yung mga tao, mangako sa atin, pero hindi nila magawa. Makalimutan pa nila. Pero yung pangako ng Panginoong Jesucristo, tutuparin niya. Sabi niya sa John 14, chapter 1 to, verse 1 to, 14, verse 1 to 6. I will come again and receive you unto myself, that where I am. I will go and prepare a place for you. That's a promise. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Babalik ako at kukunin ko kayo. Yan yung promise ng Panginoon na tutuparin niya at tutuparin niya. So lahat po nang pwede natin gawin on our social media, we can use it for the glory of God, to magnify the Lord or to magnify Jesus Christ. And of course, pangatlo is to glorify naman. Magnify, right? Ibig sabihin ng magnify, word, alam nyo naman yan. Yung magnifying glass, di ba? Sino bang nakikita? Pag may maliit, minamagnify natin yung maliliit na bagay. Di ba? Yun yung ibig sabihin ng magnify. At ang i-magnify natin dito is si Jesus Christ. Ngayon naman is to glorify the Lord. Di ba? To glorify the Lord. Alam niyo ang mga social media ngayon, sino ba yung mga fina-follow natin na gustong-gusto nating panoorin? Minsan yung iba yung mga vloggers na pagkatapos ng ilang taon, naghiwalay din. Mga ganun, mag-asawa, naghiwalay. Parang alam nyo, ang hirap na paano, halimbawa tayo, sino ba yung mga fina-follow natin sa ating social media? So, kung hindi nakaka-magnify, nakaka-glorify sa Panginoon, cut it off. I-unfollow nyo sila. Di ba? May mga pastors tayo, mga vloggers na rin, di ba? Resolve Pilgrims, di ba? Meron din tayo, di ba? Pero hindi ko basta just follow kung ano man yung mga ninyo. Mamili kayo. May nakita akong isang vlogger na maganda rin yung nila. Maganda na platform din na ang ginagawa nila, naglalaro sila ng basketball, but there is one goal na kanya nilang sinishare, the words of God. Kung kilala niyo si Coach Mav, di ba? Nakita ko yung, ang ganda ng kanila. At saka meron pa yung isa. Kung alam niyo si Tetelestai, maganda rin yun. Tetelestai. Alam niyo ang ibig sabihin ng Tetelestai? It is finished. Ang ganda rin yung mga content niya. Wala pa naman akong nakitang kwan. But, tignan natin, nakaka-glorify ba sa Panginoon yung mga fina-follow natin? Or how about us? Nag-glorify ba ang Panginoon sa mga pinopost natin? So, of course, dyan pa rin sa 1 Corinthians 10:31, ano man ang gawin natin, do it all for the glory of God. Actually, dati, nung 2009, I think 2009 or 2008, na-create ang Facebook. Dati, before ng Facebook, sino mga kabatch ko dito, alam nyo? Dati, before Facebook, Friendster. Friendster, naalala ko pa yun. Tapos ginto yun. Pumasok naman ang Facebook. Ang Facebook naman, sabihin nila, uy, maganda daw ang Facebook. Ang una naman na noon, may laro doon eh. Alam nyo yan? Parang wala na ngayon yun eh. Farmville.
Grabe, nakakatawa. Pero ngayon, alam nyo na marami na ngayon ang pumapasok sa atin na hindi natin alam. Baka may mga application pa kayo dyan na mga dating apps. Tignan nyo. May alam pa akong, nakita ko pa sa isang sana huwag kayong pumasok doon. Maraming mga ngayon, yung mga application na kung saan doon nagiging pumapasok din yung mga matatanda, pero akala mo bata, hindi pala. Ilalagay nila doon, yung fake accounts, ilalagay nila 14 years old lang ako. Hindi ko lang kung na-encounter nyo ito. Ayaw kong sasabihin, baka kasi mag-search kayo Kasi pumasok ako doon, parang maganda ito. Knowing each other, parang maalaman mo kung sino yung mga may account dito na nandito, malapit lang sa within your area. Yun pala, iba. Pag pumasok ka doon, lalo na pag babae ka, pagpiyastahan ka ng mga mga pedophile. No? So, tingnan nyo, i-check natin. Lalo na kami, kaya kailangan din namin, as a young pastor, youth pastor, kailangan din namin i-check kung ano yung mga, kasi pag hindi na-check ng mga tatay, nanay nyo yan, ano kaya yung mga nandun sa mga minsan may mga kachat pala kayo na, no? So, let us remind ourselves na lahat ng gagawin natin, let us glorify or magnify the Lord Jesus Christ. Now, isa pa, pangapat, ito, sa Mark 16:15, nakuha na rin natin yan, but Matthew 5:14 and 2:16. Matthew 5:14 to 16. Matthew 5:14 to 16. Can somebody read it? Parang maganda yung Ilocano dito Sige nga. Matthew 5:14 to 16. Da kayo isilaw, tibubong, ti syudad, nabangon, ikinabaw, ti puro, saan na kayo mo. Kastamot nga awan ti tao amang sindi ti pagsilawan sana ikabil ti sirok ti maysa apaskit ngem imkabil lang ti tinirenta apagsilawan kat aglawag para itong maysa nga da iti balay. Versikulo 16 kunana pagranyagin yo dagiti sila yo iti imatang dagiti tattao iti wagas a makita da dagiti nasayaat nga aramid yo kat dayawon da iti Dios Ama nga ada sa nila. Wow. Talagang kabisado niyang Ilocano, no? It's about light. We are the light of this world. Paano tayo maging ilaw? Through social media. Meron ba sa inyo ang nakapag-share through online? Sharing the Word of God? The Gospel? Naka-chat na, do you know Christ as your Lord and Savior? Mga ganun-ganun. Nag-share ka ng Gospel? Meron ba sa inyo? Isa, dalawa, tatlo. Meron ba sa inyo? Itong makikita natin dito is, let us use it to reach out more souls for the Lord. Kung hindi nyo pa nagawa, why not try to check your friend lists? Di ba may mga friend list kayo dyan na, alam mo nga kaklase mo dati na hindi pa sila ligtas. Pwede mo bang i-chat yan siya, kumustahin, ganito, ganyan, at ma-share ng gospel? Kahit magkalayo po tayo, magkalayo kayo, you can share the gospel through messenger, di ba? Ang ganda kaya ng social media. Pwede natin gamitin yan to spread the gospel. Do you remember? Nasabi ng Panginoon, go and make disciples. Lalo na nung gamit na gamit ang social media, no? Nung pandemic, marami sa atin nanood online. Yung ginawa ng church natin, dati is nag-online tayo, tapos pinapanood doon sa ibang lugar. So sa mga bahay ninyo. Maganda rin ito. Gamitin natin to reach more souls for the Lord. Ito yung maganda na ipalit natin. Kung ikaw man ay lulong sa pagka-addict ng paglaro online. Di ba pag online kasi, ito ang problema sa bahay pag online yan na games. Sabi ng nanay mo, anak, bili ka nga ng ongoing yung online games mo. Hindi mo pwedeng iwanan yun, tama? Kaya sabi mamaya pa. Kaya galit na ang nanay, tatay natin.
Yan yung isang hindi magandang effect ng online games. At why not replace it to spread the gospel? Okay ba yon? Hello? Oh, sige, tingnan natin ha. After ng fellowship, i-apply nyo na yan. Mag-share kayo ng mga verses na na-mention natin dito. Let us influence yung mga friends natin, hindi yung friends natin sa Facebook na ungodly naman yung mga pinupost. Tayo yung na-influence. Why not? Kaya i-encourage ko kayo as Christians dito sa mundong ito or dito sa community na ito or sa community sa inyong mga churches. Why not tayo yung mag-influence ng social media? Para kahit punong-puno yan ng mga verses. Panglima is, of course, James 5:19 to 20. Dito naman. James 5:19 to 20. Okay? Ada? Sige nga. Salamat po. Akabsat ko na may awan sa sinuman para tayo magito itinatod mo. Ang ito rin sungay kinaysa at tao magsubli. Mamuan na kumat at siya sinuman na mangidala ninyo managbaso na kumanaw. Manibon inibigdot, itidaran na at kasalakan to itirarwana. Manibon itipatay, halubanan to iti adu abaso. Alright, yung word niya ko na nga agsubli. May mga kakilala kayo ng mga young people, hindi na nag-attend ng church. Meron pa ba? Meron ba? Why not use it to encourage yung mga nag-backslide? Mga lumayo sa Panginoon. Minsan kasi tayo yung pagwala kasi sa bahay, hindi nag-church. Pag nandyan sa next Sunday, sinasabi natin na, uy, buti buhay ka pa. Alam mo, hindi yun maganda na encouragement. Hindi yun nakaka-encourage. Kala ko patay ka na, mga ganon. Buti buhay ka pa. Why not say, praise the Lord, andito ka. Tultuloy ka. So use it to encourage yung mga broken-hearted, di ba? Yung mga nag-backslide, hindi na nag-church, hindi na pumapasok sa simbahan. It's good na meron tayong technology or our accounts, yung mga social media to connect with them. Di ba? Kaya minsan pag natatapos yung fellowship, nagchat-chat ako may group chat di ba kayo sa mga young people ninyo? Meron. Meron. Pag natapos ang fellowship, chat ko sila, pag nakarating kayo sa bahay, please inform us. Di ba? Please inform us nung nakarating na kayo. Nung nag-start na yung GC na yan, group chat, yun pa rin ang ginagawa ko. Nakarating ka na ba? Kumusta? May problema ka ba? Di ba? May problema ba? Or bakit wala ka pala nung ganito, ganyan? Di ba? Hindi yung, bakit wala ka nung Sunday? Nag-backslide ka na yata Di ba? Hindi maganda. So anyway, let us check our conversations kung nakaka-glorify, magnify ba ang Panginoon. So, you encourage yung mga na-dismaya. Tanungin natin, magtanong tayo. Minsan kasi kapag may problema sa mga young people na ngayon, usually nagli-leave yan. Alam mo na, bakit kaya siya nag-leave? Left the group, di ba? Okay lang sana kung yung mga group chat ng mga baak, kapag nag-asawa na daw, left the group na daw yung mga sa baak, group chat ng mga baak. Pero yung group chat natin sa halatang-halata. Di ba? May mga din sa group chat natin, di ba? Mga sinners yan. Alam niyo yung sinners? Alam niyo? Ano yun? Ano yun, spin? Yung sin lang, sin. Tinitignan lang nila yung mensahe, hindi sila nakiki-conversation, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Just keep on sharing, keep on encouraging yung mga young people natin. Yung kasamahan ninyo.
May mga young people kasi na nag-aaway sila, nag-aaway-away pala sila, hindi namin alam. Ay, kaya hindi sila walang imik itong isa, yung pala may alitan sila. But let us use it, yung paano, use your, kung hindi niyo kayang isabihin personal, edi i-chat nyo na lang, i-text nyo. Pero mas maganda pa rin mag-usap kayo. But, isa pa na makita natin dito ay hindi lang yon, sa technology naman, hindi ba malaki ang, kumbaga, itong technology natin, kagamit-gamit. No? So, paano yon? Kasi sabi natin, detoxification eh. Ibig sabihin ba, wag na tayo mag-cellphone, di gumamit. Let us use it. Di ba ginagamit natin yan para mas mabilis nating makita yung mga verses. Kaya nga kanina, mas mabilis na lang, mapindot mo na lang. At saka, ito, it is easier to open our Bible and share the truth. Ito rin ang maganda sa technology. Actually, tingnan nyo to. Wala ito dati. Anong tawag dyan? PowerPoint or projector. Kanina nag-share din ako sa isang church. Hindi nyo siguro naubutan, di ko alam kung sa mga kabatch ko dito. Naabutan nyo ba yung film na, pag nanonood ka, igaganon, manual ng tao? Kasi ibang mga generation na ito eh. Early 90s yun eh. After that, nagkaroon ng VHS. Alam mo yung VHS? Di ba? Kapag may ballpen ka, iganon mo lang, i-rewind mo, ganon. Naabutan nyo yung VHS. Tambak na lang sa bahay ninyo yun, hindi nyo na alam. After ng VHS, nagkaroon ng CD. CD. Next is DVD. Next is USB. And then ngayon, na sa internet. Netflix na lang ngayon. Social, Pero ganyan kung paano ang bilis ng technology na mag-change. Yung cellphone ninyo, yung cellphone natin, naabutan nyo ba yung Alcatel, yung may sungay na cellphone? Alala ko yun, pag walang signal yun, nagbi-blink-blink ng red. Pero pag may signal, green. Di ba? After ng mga yon, nagkaroon ng Nokia 3310. Di ba? Meron din Samsung noon na keypad. Ang bilis ng transition ng technology natin. Pero karamihan sa mga churches noon, mga pastors noon, ayaw nilang gumamit ng mga ganon. Ayaw nila ng tablet. Yung tablet, hindi yan Bible. Maraming mga ganon, Pero, iba-ibang kwan naman yan. Ginagamit nga natin sa may Biblia dyan. Maraming mga nangyari, parang ayaw nilang kwan. Ngayon, at least may isang pastor na realize niya na, pwede palang gamitin. Ngayon, sila na tuloy ang number 1, nag-Facebook din eh. Kahit mag-selfie, pag ganun, dalawang kamay, ganun silang mag-selfie. But it is easier for us to open our Bible. At andyan na lahat yung version, di ba, nakita ko may Ilocano version eh. Sa isang ganito, English lang ito. Pero pag samahin ko pa yung may Tagalog, may diglot naman eh. Yung dalawang version sa isang Biblia. Pero sa cellphone natin, kahit ilang version, pwede mong i-download dyan eh. Take advantage. Alam niyo ang nag-advantage ng technology natin? Makamundo. Di ba? Makamundo. Okay, so next is, sabi natin kanina, use it for Bible study. Pwede rin yan. Kung wala kang sabi kong Bible study, kung paano mag-study ng hindi yung parang pupunta sa mag-Bible study kayo. Paano ka mag-study ng Biblia mo? Andali na lang dyan, di ba? Yung library mo na pinupuntahan mo sa BSU, pwede ka nang mag-library sa cellphone mo using technology, right? Search mo lang dyan kung ano yung gusto mong words. Andyan na. Take advantage of it. Ngayon, mayroon na ngayon na accumulate na apps. Ano yun?
chat. Oh, ang bilis na ngayon. Kung may gusto kang i-search diyan, i-search mo diyan, di ba? So, pwede mong gamitin to learn more about the Word of God. Kung meron kang meron kang library, edi maganda pa rin. Meron kung yun ang prefer mo, use it. And then use it to beautify the social media. Tingnan niyo to, di ba? Ang ganda-ganda na meron tayong social media na ganito, mga social media sa ninyo. Kung meron kayong IT diyan, I think IT si Brother Reggie. Gamitin ninyo sa churches ninyo. Itap nyo sila. No? Itap nyo sila para matulungan din kayo, especially sa mga na hindi na marunong gumawa ng PowerPoint. Ngayon, meron ng Canva. Paano gumamit ng Canva? Gamitin ninyo. Para sa church. Madali na lang yun. Di ba? At saka pag hindi catchy kasi yung mga gagawin natin ng mga PowerPoint, parang hindi siya bet sa mga, especially mga kabataan ngayon, babad sila sa social media, no? Parang naboboard na sila kung parang plain lang, mga ganon, or kung sa something na parang hindi siya catchy, parang ganon. Use it to beautify your ministry also, no? Kung meron kayong mga magaling sa mag-edit, di pa pag may anniversary, meron tayong pina-flash daan, hindi na yung may magsasalita na ganito ganyan. Pwede rin naman yun, pero may mga ganun, may mga skilled tayo dito mga young people, magpagamit po kayo sa churches ninyo. Kung may alam kayo sa social media, sa technology, suportahan ninyo ang ministry ng social media, lalo na Pastor, may PowerPoint ka ba? Ako ang gagawa ng PowerPoint mo. O, di ba? And then use it to research biblical history. Of course, may mga historical dyan na nakalagay na rin dyan sa mga natin. Especially kung hindi mo alam ang mga terms, mga ganun. Or ano ba ang dati, ano ba ang Babylon noon, ngayon, ano ba ngayon? Mga ganun, ano ang Turkey Turkey. Ano ba ang mga places dyan? Actually, masa-search din natin yan sa ngayon, technology. So, napakabilis na natin, pwede nating gamitin yan. Take advantage for the glory of God. Hindi yung, ayaw kong gumamit yan, ganito, ganyan. And then, of course, use it to broaden your perspective, especially in your spiritual. Di ba marami kayong nakikita ng mga testimonies through sa mga sa YouTube, mga testimonies kung paano sila ginamit ng Panginoon, paano nag-change yung buhay nila. So, next na makita rin natin dito, ito naman. Next, steps on how to detoxify yourselves from social media, online games, and technology. Meron po tayong 4 dito na steps. Una is acknowledge the need. Okay? Acknowledge the need na kailangan mong detoxify. Kung ikaw ay babad sa sa Facebook mo, ilang oras kang nagfe-Facebook? Nagawa ko na rin ito sa isang fellowship natin. Tingnan niyo yung mga applications, sa phone niyo. Punta kayo sa setting. Makikita mo kung ilang oras mo ginamit yung phone mo doon sa social media na yan. Sa application na yan. For example, tawagin ko nga si Reniel na to, di ba? Renier, halika. Halika dito. Kunin mo yung cellphone mo. Dalhin mo. Yan. Akin na. For example lang naman, di ba? Halika nga, ituruan mo lang ako. Saan yung setting mo dyan? Punta ka sa setting and then hanapin natin yung sana yung battery mo dito.
Hindi mo na alam, Battery, search mo na lang. Battery usage, una na. Sige lang. Yan. Okay na. Battery usage. O, tignan natin, ang number 1 na application niya dito is 13% Facebook. Di ba? Ang galing, Mas marami ang oras natin sa Facebook. Ang sabi niya dyan, 58 minutes. O, makikita mo dyan kung ilang minutes. Di ba? Baka kaka-charge lang kasi ito, Ilang beses po tayo nag-charge ng cellphone natin sa isang araw? Twice. Yung iba, once. Kasi baka may extra power bank. Okay, next is Messenger. Okay? So, example lang po yan is, minsan, mas marami yung oras natin. Tapos sasabihin ng mga young people, Pastor, nagbabasa po ako sa aking cellphone. O sige nga, i-check nga natin kung talagang nagbasa ka sa cellphone mo. Tingnan nga natin kung yan yung maraming oras na ginamit mo sa cellphone mo. Pero pag i-search mo, ay tignan mo, nako. Facebook. Yung iba, number 1, TikTok. Yung iba naman, ML. Grabe. Yan yung mga number 1 na top doon. Yung top 3 na yon, merong nag-challenge si Pastor Juan Pastor Kalading, sabi niya, okay, sige, i-check nyo lahat yung cellphone nyo. Kung sino sa inyo ang top 3 yung Bible application niya, meron akong prize, sabi niya. Hanggang top 5, wala. Diba? Tapos sasabihin natin, Pastor, nagbabasa ako ng Biblia ko sa cellphone. Diba? Pero, I'm not, kumbaga, siguro nagbabasa nga kayo, pero minsan, paminsan-minsan lang, kung ano lang yung nag-pop up doon, diba? Verse of the day. Yun na yun. Parang ganon. So, meron akong ginagamit na app, actually, kung na-share ko na rin ito nung isang fellowship din natin ng ganito. Yung YouVersion, dito sa Pico, meron kaming YouVersion, at pwede i-invite kayo para sabay-sabay tayong magbasa ng Bible ng isang taon. Or pwedeng 2 years, depende kung ilan yung gusto nyo. Pwede mong i-check din, pwede ko ring i-check kung nagbasa ba talaga siya doon sa application na yon. Nakikita ko rin kung, ito, nag-highlights ng verse doon sa application na yon. And it's parang mas madali kung silang ma-check, si Juan ba ito, yung friend ko ba na ito, nagbasa talaga? Doon sa application na yon, pwede nating let us check one another. Meron din yun kung nakalagay doon. So yun yung ginagamit natin. Pwede rin gamitin ninyo. Gawa kayo ng parang, kumbaga, kagrupo mo, kung sino yung gusto mo na kasama magbasa ng Biblia. And it very help. It is helpful for us. Actually, parang ito sinusubo na ng Panginoon sa atin yung salita niya, pero ayaw nating tilmunin. Ayaw nating lunukin. Di ba? Andyan na sa cellphone natin. Actually, kung tamad kang magbasa, pakinggan mo na lang. Pero tayo, daming excuses. Look, marami tayong time sa mga bagay na yon, pero sa salita ng Diyos, nahihirapan tayo. So, you acknowledge the need, kailangan mo na i-detoxify ang sarili mo or you change it into something. So nga, pangalawa, you acknowledge the need, replace it with spiritual activities or hobbies. Yung mga spiritual activities. Okay? I-replace mo siya, hindi mo lang tanggalin, kundi i-replace mo siya. Familiar ba kayo sa yung tinatawag na fasting? Di ba? Pwede kayong mag-fasting sa iyong sa mga cellphone, na paggamit ng cellphone. Hindi natin alam kung ilang oras ba ang gusto mo para fasting. Ibig sabihin, hindi ka muna mag-cellphone, meron kang ipapalit. Magbasa ka or manalangin ka. So pwede niyong gamitin yun, gawin yun. Maraming mga young people online. Online hanggang alauna. Grabe, Kaya maraming mga sakit,
mga tao ngayon dahil puyat sila. Marahil isa tayo doon dahil sa Facebook. Pag manood tayo sa Netflix, wow, 2 movie, kaya. Pero 2 oras makikinig sa simbahan, ako, ayaw natin, boring. Pag nag-extend lang yung pastor na nag-preach, ano ba? Tagal-tagal naman mag-preach na yun. Pero pag nanood ka ng Netflix, kapag K-drama, isang episode pa, isa pa. Diba? Pero sa salita ng Diyos, pag may nagpipreach or nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang ayaw mo na, isang minuto na lang eh. Parang ayaw mo pa. I mean, parang nahirapan tayo, struggling tayo. Yan yung mga natin. So, replace it with spiritual activities. And next is, begin with prayer and end it with prayer. Okay? Begin with prayer and end it with prayer. Ayan. So, walang iba na, ito yung mga gamit natin kung paano natin i-help ang sarili natin to detoxify ourselves from this. Prayer. You pray. How many times you pray? 3 times a day. Di ba? Siyempre, pag kumain lang. Hindi. Dapat lagi-lagi, kailan din yung huli na nanalangin ka na naluluha ka sa prayer mo? Parang naiiyak ka sa iyong prayer. How many times, or na-experience nyo na ba lumuhod, literal na lumuhod? Natry nyo na? Meron ba akong nakita na nanalangin, nakadapa? So, let's try those things na, enjoy natin yung relationship natin sa Panginoon. Enjoy ninyo yung relationship ninyo sa Panginoon. Natin sa Panginoon. Kasi ganito yan We are in a relationship to God through Christ, di ba? Naalala ko kasi nung nagkaroon ako, nung nililigawan ko si asawa ko ngayon, or parang gustong-gusto kong kausapin siya. Parang pagkatapos ng kain, di ba? Tawag, kumain ka na ba? Di ba? What is your ulam? Mga gano'n. Parang corny, Pero ganun talaga dapat ang relationship natin sa Panginoon. Gustong-gusto natin kausap ang Panginoon. Ganun din sana, di ba? Hindi ko alam kayo yung mga mag-asawa dito na ganun din ba kayo? Yung gustong-gusto nyo kausap yung, kinikilig tayo pag nag-ring, pag nag-ding, baka kasi kunin natin agad ang cellphone natin. Yung Biblia natin, tapo-tapukan mala. Di ba? You pray. Okay. Isa din na naging practice din namin. Nung nililigawan ko pa si Mrs., nagpipray kami. May time na nagpray ako, Lord, kung hindi ito tama yung buwan ko, tanggalin mo na lang. Umiyak siya. And then, nung kami pa, ay nag-decide ako na, can we read the Bible? Kaya, praise the Lord, natapos namin yung Genesis to Revelation noong kami pa. Kaya maganda rin yun na practice. Hindi ko alam kung gusto nyo yun, pero nakakatulong yun na nagbibuild ng relationship. Lalo na ngayon, mga lalaki, dapat kayo yung mga faithful para kayo rin ang mag-lead ng iyong mga asawa. Soon, kung meron man. You are the leader of your family. Maganda rin na magkaroon kayo ng prayer time. Kasi pag mag-asawa na kayo, at least na-develop nyo yung ganun, yung may karoon kayo ng prayer time. And then of course, number 4, lastly dito, yung steps to detoxify yourself from social media, online games, and technology. If you fail, repeat the process. Kasi minsan, parang hindi naman effective, ulitin mo. Baka mali yung ginawa mo. Baka may ganun kasi, nagpipray pero nagkaganon ang isang mata. Nagkaganon ng cellphone. May ganun kaya. Okay, let's pray. Closing prayer na sa simbahan. Habang nagpipray yung pastor, may ganun pa rin, may gumaganon siya, Yung mga young people ata yun Nagpipray na si pastor, andun ka sa likod, gumaganon ka pa rin. Nag-scroll ka pa rin ng Facebook mo. Gumaganon ka.
Di ba? So, if you fail, repeat the process. Sabi niya sa akin, I would like to read this verse. And if thy hand offend thee, cut it off. Parang kung yung mga cellphone ninyo it will lead you to, kumbaga, nilalayo ka sa Panginoon. Kung kaya mong isurrender yung cellphone mo, why not? Maybe at least, kung sabi, okay, I will surrender my phone for 1 month, 1 week. I-try mo ang 1 week, wag kang mag-cellphone. Na-try ko din yan minsan eh. Pero parang, grabe, parang kumakati ang cellphone ko. Parang, kamay ko parang gusto kong kunin. And kung nakaya mo, i-extend mo to 1 month. Kaya ba yun? Diba? Or, kahit may cellphone ka pero hindi ka mag-Facebook for 1 month, may ganon magdi-deactivate. No? It is better for thee to enter into life maimed than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Kung nanapay dito verse 44, or their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter half into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. So, pwede natin din gamitin ito yung application nito sa ating mga kung ano yung pwedeng nakakasira ng relationship mo sa Panginoon, tanggalin mo na lang. Di ba? Sa relationship din sa mag-asawa, kung ano yung sa akin bilang may asawa, kung ano yung nakakasira ng relationship namin, it's better na lang na hindi ko gagawin. Like for example, yung manunood na habang kausap, ganun. Hindi yun maganda. Kakausap mo. Halimbawa, kausap ko si Charlene, tapos gusto ko sana siyang i-eye to eye, pero nasa cellphone siya. Hindi yun maganda. Yung practice ng mga Amerikano, eye to eye yan talaga. Pero sa atin kasi parang kakaiba, no? Yung sabi ni Pastor Charlie, punakal to punakal. Alam niyo yun? Eye to eye yun. Ibaloy lang yun. So, ayan. Matthew 5:30, wherefore if thy hand, sabi niya rin sa Matthew 5:30 and Matthew 18:8, wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet be cast into everlasting fire. So, ayan po yung paano natin doon din ma-detoxify ang ating sarili sa mga social media. And yes, sabi ko kanina, neutral po ang social media. We can use it whether in good or in bad. Ano pa? We will use it to spread the gospel, di ba? To magnify, to glorify the Lord, reach more souls, and encourage backsliders. So sa 5 yon, ano kaya ang pwede nating gawin? So hindi ko alam kung nandyan ba? Yung kuwan kanina, yung sa 5 na binanggit ko kanina, okay? Saan po yung parang mas comfortable ka na gawin? Una is yung share the Word of God, magnify Jesus, glorify the Lord, reach out more souls, or encourage yung mga nag-backslide. Especially sa mga kasama ng mga young people. So, yan po yung lesson natin or this afternoon. I hope that it really helps us kung ano yung action na pwede natin gawin this day or maybe tomorrow. Ano kaya yung pwedeng action na pwede niyong gawin after hearing the words of God. Okay, so dito sa side, magtanong na lang ako. Kay Renier, sa lesson natin, ano ang sa tingin mo ang application mo this week? Siguro, application ko pa. Mas ada 2 oras na sarili ko silbong mo doon, hindi pa nang basa ito ibang hindi na.
Oh. Okay, to give more time to read the Word of God daw. Yun application niya. O kung sino man ang nagdi-disciple nito, yun ang i-check sa kanya. Di ba? O dito naman, sa side, taga Tulibang. Tubtub. O. Ano naman ang application natin? Pwede, gusto nyong gawin? Dito na tayo mag-i-end sa tanong dito, sa side na ito. O si di ba? Lori. Lara. All right, to encourage, use it to encourage others. Okay, so I believe meron po kayong mga nakuha sa ating lesson ngayon, and you will apply it. Yun yung maganda, no? Yung parang kaligayahan din namin mga preacher kapag nakikita namin yung mga members na ginagawa nila yung mga pinipreach namin. Wow, nabibless din kami, kumbaga na-encourage din kami na to preach more. And how much more sa ang Panginoon kung nakikita niya na ginagawa natin yung mga salita niya. Okay, so tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Let's close in a word of prayer. Lord God, we would like to praise and thank you for this time. Salamat po sa mga tips, Panginoon, kung paano namin ma-detoxify ang aming sarili sa social media, sa technology, or online games, Panginoon. I pray, Lord God, that these young people will have their commitment, O Lord, sa iyo. And may it be that they will enjoy the relationship to you or with you sa kanilang paglago din, Panginoon. Gabayan niyo po sila. We commit everything to you, Lord, sa lahat ng aming napakinggan. Kayo po ang mapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan ko na po ang oras sa ating leader. Maaari po kayong umupo.